This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. You're watching Kailangan Live with Carlo Dolier. Bitaw oy, wala ko'y ginapatamaan dire pero sige lang. Kada tag problema magdungag pa. Again, petsa 25 sa bulan sa Pebrero 2026. Og welcome na usab sa tuwang line na po na edisyon sa programang Kadangpan Live sa hapon. Sa ngalan sa kinatibuk ang Mavs Radio TV nga gipanguluyan ni GM Bernard Nebrel Velez ug sa General Manager sa Binimco nga si Remigio Maceda kini ang inyong ubos nga lagad ang Kadangpan Carlo Dolier. Tama na alas 3 ang takna sa kahaponon kay mag 1 hour interval kay syempre supposed to be karon mo nagilingkod nga oras ni Doc Amy katong sa iyahang Healthy Bites. Pero tungod kay dunay mga dili malikayan, temporaryo una kitang mulingkod ni ining orasa nga gidumalahan ni Doc Amy C. Igala, kumusta? Murag ang Miyerkules, murag regular day para sa tua. Bahalag kandarato lang atuang kaspa ni ining atuang higayuna. Bitaw, oy, sa atuang mga kaigsunan natong Davaoenyo, maayong hapon, mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan ug rehiyon sa Davao. Sa atuang mga kaigsunan, maayong adlaw sa 182 ka mga barangay na naglangkob sa tulo ka mga distrito sa atuang syudad sa Davao, sa tulo ka mga distrito. Hilakip na ang mga kinatibukan Rehiyon 11 maong Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro ug Davao Oriental. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental ug Davao de Oro. Hello, Sir Dolier. Hello sa inyong tanan ng mga nagalantaw ni ining mga oras sa mayong adlaw sa inyong tanan. Hilakip na mayong adlaw, mayong hapon nga to sa 44 ka mga barangay sa atuang syudad sa Iligan. Hello sa inyong tanan. Hello everyone, good afternoon. Okay, so mayong hapon di ay sa tanan ng mga nagatutok sa tuang program. Hello sa inyong tanan. Hinab na sa 46 ka mga barangay sa tuang syudad sa Malaybalay, probinsya sa Bukidnon. Hello everyone, good afternoon. Hello sa inyong tanan. Ug sa tuwang mga kigsunan na to nga nagadlantaw 80 ka mga barangay sa syudad sa Cagayan de Oro ug sa 52 ka mga barangay na naglangkob sa munisipalidad sa Sindangan, probinsya sa Zamboanga del Norte ug sa kinatibuk ang Mindanao, tibok Pilipinas ug sa katawhan nga kutob sa maabot ng atong pagsibya ng hinaot ni nga naamo sa kapiskay may kahimtang hangtod ni ining mga orasa. Hello, Sir Dolier. At ang nagisgutan sa mga pipila ka mga butang na diin ako, ikaw, kitang tanan na dunay dakong kalambigitan.
7 minuto sa milabay human lamang alas 2 ang takna sa kahaponon. Hello sa inyong tanan. Ug sa mga bago lang naga-tune in, ang inyong mga komento palihog i-jot down. Mayon lang midaan og dispensa kung nain ni Tiurok sa tuwang YouTube channel kay wala ko magdahom nga nagka problema sa tuwang connection, no? Pero okay naman ang Facebook. Yes, I know you already. Ayun. So likay lang ta nga unta dili ma-turn off ni nga tuwang program. Sige lang. Pero sa ngalan sa patas nga pamahayag ug sa balancing programa, before ta magpadayon, nakabot na ta diay og 500 followers sa Mavs Radio TV. Pero mas ganahan lang ko kung inyo na nang i-share sa Kadang Pan Digital Facebook page, YouTube channel o Kadang Pan Digital Network Facebook page. Ako wala akong mag-aapasan ng mga followers ana. Pero bueno mga kaigsunan, before ta magpadayon sa unahan, kay bas hindi ay makalimot mo, regular working day kumbaga ni ining adlaw, pero mao na ang ika-40 nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Pero malagi nung kay daghang mga nanghitabo nga wala ko magdahom nga nagkatipon og nabaon na gyud sa limot nining maong mga dili maayong talimad-on. Hilabi na sa mga Generation Alpha karon, bitaw ay wala tay alamagan ng mga history. Everyone doesn't want history to be exact, pero what tay choice ani wala man tay mahimot gani storyahan nako. Alang sa kasayuran po ng mga nagalangtaw karong mga orasa, palihog ayaw, kalimti ayaw. Kani sa mga kaigsunan nato nga para sa Region 11, dili sa Davao Region, bag-ong minimum wage rate alang sa private sector workers sa Davao Region. Kaya ako nang basahon ni. The Regional Tripartite Wages and Productivity Board 11, after a thorough review and evaluation of the existing socio-economic conditions and consultations with various agencies and the general public, issues Wage Order number RBXI-24. Under the new wage order, minimum wage earners in the private sector in the non-agriculture sector will receive a 30 peso increase per day, divided into 2 tranches. On the other hand, workers in the agriculture sector will receive a 20 peso increase per day, also divided into 2 tranches. The wage order will take effect on March 13, 2026, which will grant the first tranche of increase of 15 pesos for the non-agriculture sector and 10 pesos for the agriculture sector. The second tranche of the increase will take effect on September 1 of this year. For those viewers right now, you may access the new wage order in the NWPC website through https://nwpc.dole.gov.ph/region-xi/. And for more inquiries, you may contact the Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 11 through the email rtwpbxi@yahoo.com.
or rtwpbxi@gmail.com or through contact numbers 082-224-2027 or 082-222-4652. So katong first tranche maingon diri na subay sa gipagawas sa RTWPB Region 11 magsugod karong Marso 13, 2026. So suma ang non-agriculture sector kasamtangan under minimum wage rate under wage order number RBXI-23. Kasamtangan anata sa 510 pesos. Then ang first tranche upon effectivity of the wage order is madungagan og 15 pesos. So ang bag-ong minimum wage rate under first tranche is 525 pesos. Samtang ang second tranche karong Setyembre 1, 2026 madungagan og lain pang 15 pesos nga ang bag-ong minimum wage rate mabutang sa 540 pesos. Samtang sa agriculture sector ang kasamtangang 505 pesos nga minimum wage rate ang first tranche madungagan og 10 pesos nga sa first tranche mahimo ng 515 pesos. Samtang ang ikaduhang tranche lain na 10 pesos nga suma total is 525 pesos kada adlaw nga gimantala sa Sunstar Davao karong adlaw. Hayahay po ng mga namuyo sa Davao region, lakip na din sa Davao City. So technically mabati na ninyo sunod bulan ang dugang na po na increase, pero kabalo naman baya kang mindset sa mga mindset sa laing pundok nga kulang pa na. Then kanang ambot lang ha kung madayon to nga katong pagduso sa pagwagtang sa katong provincial rate sa matag or regional wage katong sa giduso ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando. So syempre wala naman tayong ingon natong labad, pero maglabad gyapon ng ulo sa uban kay matod pa kulang pa na tungod sa mga mahal na pananliton. Kay maulagi kay naanad naman po ng mga kaigso na nato nga nagtrabaho sa private sector. Ang gusto man good sa kongresista is living wage. Dili isubay sa provincial rate kumbaga. Pero kung saan taman kay wala pa may ingon nato nga kung mapantay ra gyud ang kanang ingon nato nga pagwagtang sa provincial rate o himo nang living wage. Okay, so ako nang ipadungog kaninyo ang pamahayag ni Elisan Fernando, ang representative sa Kamanggagawa Party List.
sa karon matod pa is saman suportado siya suportado siya sa ingon nato nga living wage. Katong House Speaker karon way labad ana. Apan pagahulaton na lang nato kung unsa may mahitabo. So karon ako nang ipadungog kaninyo ang pamahayag ni Eli San Fernando, ang representante sa Kamanggagawa Party List. Suportado ng Speaker of the House yung pagpapasa ng panukalang batas na magbubuwag sa walang kwentang provincial rate. Sa meeting natin kanina kay Speaker Boji D, kasama na yung mga main authors ng panukalang batas ng National Minimum Wage na si Congressman Joel Revilla at Congressman Adrian Salceda, nakuha natin yung commitment at buong suporta ni Speaker Boji D para ipasa na itong panukalang batas natin na magpapantay ng minimum wage Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang to basta sinabi, binanggit ito ni Speaker Boji D sa harap ng mga labor leaders mula sa iba't ibang federasyon, iba't ibang union at organisasyon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Very historic to mga boss dahil after 36 years, 3 dekada ng pakikibaka para mabuwag na yung walang kwentang provincial rate na yan, ngayon lang umusad at nagkaroon ng ganitong klaseng commitment mula mismo sa Speaker of the House para suportahan at ipanalo yung laban sa pagbubuwag ng provincial rate. Pero kahit sobrang natutuwa tayo mga boss, hindi naman dapat itong mga hulugan na makakampante tayo. Kasi sa kasalukuyang bilang natin, nasa around 37, 38 pa lang na congressman ang sumusuporta o boboto pabor na mabuwag yung provincial rate. Kailangan natin ng 159 o mas higit pa na bilang ng mga congressman na boboto pabor dito sa ating panukalang batas. Kaya mga boss, nakikiusap at nananawagan uli ako sa inyo. Huwag nating tigilan ang laban na ito. Tuloy-tuloy tayo na mag-ingay, mga lampag. Kumbinsihin ang mga district congressman at mga party list congressman. Itag nyo sila, pakiusapan na sumuporta dito sa ating laban sa pagbubuwag ng provincial rate. Mga boss, kapit lang. Ilalaban natin ito hanggang maipasa sa ikatlo at huling pagbasa dito sa House of Representatives ang pagbubuwag ng provincial rate. Kaya, mga boss, laban lang tayo. Okay no, mauna ang tingog ni Congressman Eli San Fernando gikan sa Kamanggagawa Party List. Ang oras sa tibok kapupud-an alas 2:21 ang takna sa kahaponon. Padayon gyapon kita sa atong pagpanaguban-uban dinhi sa atong programang Kadangpan Live sa hapon. Kauban gyapon ang ining ubos nga lagad online ug on air Kadangpan Carlo Dolier. Tama na alas 3 ang takna sa kaponon. Ang inyong mga pagtimbaya i-shout out diri kung pwede pod sa Kadangpan Digital Facebook page o Kadangpan Digital Network Facebook page. Pwede man pod sa ingon natong sa Mavs Radio TV, pero mas ganahan lang ko sa Kadangpan Digital Facebook page nga makomment ninyo dire. Again, independent program lang kini, pero nantay mga ingon na to kabag-uhan man pod sa oras no, kay wala tay siguro kay naay mo lingkod dire, di lang ko mag-storya kung kinsay mo lingkod. Again, kay 2 to 4 akong oras na bakante. Pero walay dili pwede ihilabot ang akong program kay tungod again independent program lang kini ug wala tay kalabutan sa maong mga endeavors sa uban. Kung sa may akong istorya dinhi, ako lamang kini, walay kalabutan nining maong sibyahan.
kini nga tong pagpanagumanuban giatod kaninyo sa Montefrio Garden Resort nga naimutang sa Sitio Mainit, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Og sa may kabubuton usab sa Binimco og Barangay Neighborhood Multi-Purpose Cooperative nga gipanguluyuhan ni General Manager Remigio Maceda. Apan sa dili pa ta magpadayon manginabuhi sa ta ha kay lain kayo kung dili ta manginabuhi ani nga mga orasa. Balik lamang kita man lamang ngini pipila lamang ka mga pahibalo. Standby. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Hi everyone, my name is Kai Del Coro, your local Davao event host, and you are watching Kadangpan Live by Carlo Dolier. Hi everybody, my name is Alexa Rhoda and I am your Miss Earth Australia 2025 and we are here with Kadangpan Live with Carlo Dolier. Mabuhay ug madayaw. This is Rebecca Gail Celis, your Mutya ng Davao 2025, and you're watching Kadangpan Live with Carlo Dolier. Mabuhay ug madayaw, this is Dana Gabriel Taufa, your D1 ng Davao 2025 and you're watching Kadangpan Live with Carlo Dolier. Mabuhay ug madayaw. This is Catriona Batu, your Pag-asa ng Davao 2025, and you're watching Kadangpan Live with Carlo Dolier. Sawadika, mabuhay ug madayaw. This is Angel Alicaba, your Patnubay ng Davao 2025 and you're watching Kadangpan Live with Carlo Dolier. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. 26 minutos ang milabay man lamang alas 2 ang takna sa hapon. Balik kita sa tuwang ikaduha ug ulahing hugna sa tuwang programang Kadangpan Live sa hapon. Kauban gihapon ang inyong boss nga lagad online ug on air Kadangpan Carlo Dolier. Usa lang ka oras akong pahulay from 3 to 4 kay magchikahanay na pud ni. Di lang ko mag-storya. Sa mga nagalantaw sa Mobs Radio TV, mayong hapon. Ang inyong mga pagtimbaya, paliw, comment dili kung kisa inyong ang timbaya. Ay kalimot sa pag-like, follow sa Kadangpan Digital Facebook page, Kadangpan Digital Network Facebook page, ug sa Mobs Radio TV nga naka-simultaneous broadcast ta karon na. Nining higayon na, hatagan na nato ga pagtagad sa lain pang mga hisgutanan. So ning bagway lamang gi-implementar na ang rate of possession karong adlaw sa power distribution system sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte nga gipagawas sa Regional Trial Court Branch 4 sa Panabo City, Davao del Norte. Matapag itugutan ng Davao Light sa pagdumala sa power distribution system sa isla, lakip ang electric poles, lines ug ubang assets. Subay sa Republic Act 12144, gipalapdan ng prangkisa sa Davao Light sa mga lugar sa Davao del Norte, lakip ang Samal ug Davao de Oro. Pero
Pero mara gihapon ang mga nagdumala sa Nordeco, magyaw-yaw gihapon, magkapulikit na po ning mga loyal. Pero asa taman makasugakod ang maong di maayong talimadon sa power distribution. Kaya mo na lagi no, ang Nordeco lagi perting dugay labad. Pero bisan tuod nga daghang mga reklamo, sige gihapon. Daghang mga problema nga gipang sa gubang sila man hinungdan nganong nga daot ang mga appliances, mga computer, mga refrigerator, television, mga hair dryer, mga cellphone, etc. etc. Una sila wala may pakialam ba? Kadang-kadang nagproblema, pero mao lagi no kanang mga panatiko gyud na katong kontra sa Nordeco, katong usa ka grupo di na lang ko mag-mention dire kay lain kaayo. Mabugsukan na po niga bildo ang mga kabalan na mo. Kabalo mo nga walay adlaw nga dili maghisgot sa uban pa dugang panaglabad sa ulo kay kabalo mo katong sa mga negosyante kung mag-check-in mo sa hotel unya kaning magsugod na mo sa inyong pakiga init sa relasyon mo, init na samot noon ang ulo kay walay kuryente. Sa muka lagot ta. Sa ako walay problema kayo na I think namang gay uban dili man tanan. Simple ra ba? Alas 2:31 ang takna sa kahaponan samtang sa laing bahin. Katong video na gi-presentar sa ICC Confirmation of Charges hearing batok ang former President Rodrigo Roa Duterte ginamisinterpretar. Sumala sa journalist nga kaila naman ako ni nga maoy nag-record sa mong video. Ato sa naitabong hearing, matud pa sa prosecution panel sa ICC, gi-cite ang 2013 incident nga lalambikit sa pagpatay sa tulo ka mga gialigasyong mga kawatan sa Agdao Public Market sa syudad. Sa maong presentasyon, ang gi-claim sa prosecution nga ang video ang gipakita si former President Mayor that time si Rodrigo Roa Duterte nagtanaw sa daw insidente nga gialigasyong gloating. Ipamugos ra gyud no, arguing nga ang supposed DDS or Double Death Squad members nga nalambigit wala mahadlok sa maong paghatag og silot ug ang kaso daw nagpabiling unresolved kay daw git order ni ini. Apan matod pa ni Davao journalist Ben Jason Tesorna, gidispute ang maong interpretasyon kay siya man gyud mismo ang nagkuha sa maong video atong tuiga. Matod pa sa Facebook post ilaom sa ngalan Ason Anroy Sep, baliktad naman si matod pa ni Tesorna nga personal nga gi-record ang maong footage ug gipamugos niini nga ang maong footage it has been taken out of context. Sumala pa ni Tesorna sa iyang komento sa usa ka national news report, matod pa na i-quote,
I took that video myself and nowhere in the video was FPRRD gloating about the killing. He was very proud of the high-tech closed-circuit television cameras installed that can zoom into several meters. That was more than a decade ago. Tesorna maintained that Duterte's remarks in the clip referred to the city's surveillance technology and not to the violence itself. His statement, ang iyang pamahayag, gi-echo sa posisyon sa lead defense counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman. Ginaakusahan sa mga prosecutor ang selectively presenting statements para i-support ang mga aligasyon sa state-sponsored killings. Ang hearing sa ICC madeterminar kung doon na ba'y substantial grounds nga magpadayon sa kinatibuk ang trial. Kanilang yun no, ang mga prosecution panel nga gusto man niya iduhig madaot ang nindot na imahe sa atuang syudad sa Davao. Tinood lang no. Siguro ang ganahan nini katong limpyo pero daghang mga aligaga nga mga kababalaghan. Tay, labad sa ulo ba? Kadaghang problema magdungag pa. Alas 2:35 ang takna sa kahaponon samtang sa lain pang mga hisgutanan. Gisugdan na karong adlaw niya Pebrero 25 ang pagkalot o dredging sa mga yuta daplin sa suba sa Manuang 2 Riverside sa barangay Tubod ning syudad sa Iligan. Gipangunahan kini pinagi sa Department of Public Works and Highways kon DPWH tumong sa mga kalihukan ng pagpakunhod sa posibilidad na pagbaha pag-usab. Ilabi na sa panahon sa kusog nga ulan. Gilauman nga ang nga pinaagi sa paglimpyo o pagpalawom sa bahin sa suba, mas mapadali ang dagan sa tubig o malikayan ang pag-awas niini ngadto sa mga kabalayan duol sa sapa. Padayon ang panawagan sa mga otoridad sa publiko nga magmatngon o magtinabangayar masiguro ang kaluwasan samtang ginabuhat ang proyekto. Samtang sa laing bahin sa dakbayan sa Iligan gihapon, sugdan ni ining si Manaha ang pag-apod-apod sa emergency cash transfer kon ECT alang sa mga pamilyang partially o totally damaged ang mga panimalay tungod sa bagyong Basyang ning syudad sa Iligan. Hiniusang ipatuman sa DSWD o sa CSWD Iligan ang mga cash assistance sa matabangan ng mga naapektuhan nga makabangon pag-usab. Sumala ni Evelyn Madrio, head sa CSWDO, target nga ipahigay ng payout karong umaabot nga ugma niya Pebrero 26 o Biyernes, Pebrero 27, 2026. Unang makadawat ang mga barangay nga nagrabing naigo sa mong kalamidad, lakip ang barangay Mahayahay ug Tubod nga na-validate na sa maong ahensya. Sa pundong ihatag mokabat sa 10,220 pesos alang sa totally damaged nga panimalay, samtang 5,110 pesos alang sa partially damaged. Gipasabot sa mga otoridad nga ang ayuda ihatag lamang sa mga benepisyaryong na-validate aron masigurang hustong pag-apod-apod sa pundo. Padayon ang panawagan sa lokal nga panggamhanan o sa ahensya sa DSWD nga magtinabangan ang komunidad aron mapadali ang pagbangon sa mga apektadong pamilya.
tinuod lang no kay luoy kaayo ang katong mga namuyo diha sa katong buol sa kasapaan. Inabi na kay cause I've been traveling baya from Davao to Iligan. Hilabi na sa panahon nga na ako'y tuyo dito unya na ako'y bisitahon nga higala. Ako lang atagan og shout out di ay ngadto kang Mami Elsie Cadorna Mag-abo og siyang bana nga si Police Colonel Cedric Mag-abo mao katong sa OIC sa ICPS 6 Westbrook. Sumasakop diha ni Sir Mag-abo maayong hapon kaninyong tanan. Gimingaw ko kamo mga taga Iligan lakip na sa barangay Tipanoy. Hello usab ngadto kang Drixie Erica Cadorna Mag-abo. Ilakip na katong sa kung mga igalang kaubanan sa buhat diha sa Iligan si naman karon si J. Chris Burongan Villanueva sa Nung Lading Radio. Hello sa imo ha kanong Lading J. Chris. Siyempre di nato kalimtan si Joey Kilo sa Wonder Radio Iligan. Hello sa inyo ha. O sa mga taga Wonder Radio Iligan, hello sa inyong tanan. Maayong hapon. Kita na pud tapuhon diha sa inyong yutang natawhan pohon. Kay mag Northern Mindanao na sad ko. Hello bitaw ay gimingaw ko kamong mga taga Iligan nga mga kaubanan nato sa buhat pod no. Hilabi na katong sa mga nagalantaw karong mga orasa. Hello. Og si Shiraz Legaspi na nibalik na sa iyang yutang natawhan sa Iligan from Tagum nibalik na pod og Iligan. Si Shiraz Legaspi, he's the current station manager of Wonder Radio Iligan, formerly nasa Tagum. I miss you a lot, Ka-Wonder Shiraz. Hello sa imo ha. I hope you're watching diha sa imong gikay matangan and I hope Iligan is good despite sa mga dili maayong talimadon. Bitaw ay ang oras nato sa Tibok Kapupudaan aduna kitay 41 minutos man lamang alas 2 ang takna sa kahaponon. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita nga angin ninyong masayran. Personal nagibisita ni Vice President Sara Duterte ang mga naapektuhan sa bagyong Basyang din una nang giadtuan ang Iligan City Public Plaza ug Laville Gym sa Barangay Tubod, Iligan City, Lanao del Norte. Diin gikumusta ang mga apektadong residente ug natagan sab sila og tabang gikan sa Office of the Vice President. Samtang sunod nagbibisita ni Vice President Sara ang Barangay Nursha sa lungsod sa Laniza, poblasyon sa Cortes ug Barangay Maitom sa Tandag City, Surigao del Sur. Nakahinabi sa miini ang mga residente ug yatagan sila sab og tabang isip suporta sa ilang panginahanglanon. Nagpasalamat sab ang Vice Presidente sa mainitong pagdawat kaniya sa lokal nga panggamhanan ug sa katawhan sa ilang gipangduaw nga mga lugar. Sama sa akong gigaingon kagahapon no kay ni bugtong saksi sa Iligan City Public Plaza si Iligan City Mayor Frederick Siao. Diin kong asa nga napahigayon katong pagdawat og hinabang gikan sa OVP.
Samtang nanguna gipangunahan ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang first quarter Davao City Peace and Order Council kagahapon Martes. Mitambong sa pulong ang mga membro sa Safety and Security Cluster o frontline government agencies di inaisgutan ang sitwasyon sa peace and order sa syudad. Abiso sa mga tagalubugan Turil, palihog, ianda ang inyong kaugalingon sa pagpundo sa inyong mga tubig sa inyong panimalaya. Nga doon na ipatuman nga scheduled water service interruption. All areas served by Lubugan Water Supply System Main. Sambalyok areas sa Purox 4, 5, and 6, Ramonena relocation, Sitio Bagahay, Apo Golf relocation, Tabige Compound, Rosalina Village 3, phases 1, 2, and 3, ug Minda Wide relocation. Some Dumoy areas sa Virgol Village, Iwa, Summerland, Pepsi Cola Village, Greenland Subdivision, The Garden, Bartolini Compound, Tayo Compound, Santo Rosario Village, Dusnay Village, Torrejos Compound, Paderog Compound, and Balay Village. Also portion sa Lubugan, Purok 1 and Cristina Homes. O pipila ka mga lugar sa Bangkas Heights, sa Batulusa Village, Green Prairie, o Puroks 3, 4, 5, 6, 7, ug 7A. Hinungdan nini ang water supply temporarily shut off sa maong mga apektadong lugar aron taga nagigayon sa preventive maintenance schedule sa Lubugan Reservoir number 2 para masiguro ang operational efficiency. Thursday, February 26 from 8 a.m. until 3 p.m. 7 ka oras mawad-an og tubig katong mga nagsilbi sa gisilbihan sa Lubugan Water Supply System Main. Ug sa Biyernes usab 9 ka oras mawad-an mo og tubig sa pipila ka mga area sa Sasat, particularmente sa Tierra Verde Village, Landmark Village 2 ug 3, Portville Subdivision, Crystal Meadows Subdivision, Bel Air Homes, De Guzman Village, San Jose Village, Doña Socorro Village ug Neliaville Subdivision. Ang inungdan ng water supply, temporaryong palungon sa mga affected areas sa Sasa, anon taga nagigayon sa pagtap sa newly installed pipelines sa ngadto sa DCWD's existing pipeline sa Crystal Meadows Road o De Guzman Road alang sa mainline improvement along Crystal Meadows Subdivision padulong sa De Guzman Village. Once nga makompleto nini, this will allow for the accommodation of additional service connections and improved water pressure. O wala na kita igong panahon na magpadayon sa unahan para sa mga nagalantaw karon sa tuang sa Mobs Radio TV Facebook, sa Kadangpan Digital Facebook page, YouTube channel o Kadangpan Digital Network Facebook page. Dili man ta mag-apasa ng number 1. Dili sasama katong isa, di na lang kung magngalan, pero kabalon na mo ana ang iyahang buladas, wala may padulungan ani. Ilong na lang siguro mo karaan para dili na mo sakit. Tinood lang kay mahimot ra ko sa iyahang buladas kay dili siya mo preno ba. Ako na lang kung mausab pa kini ang iyahang abilidad kani murag di siya mo surrender hangtod dili na niya makuha ang iyahang di na ako mag-storya unsa nga word na akong gamiton kay basin marong ta.
Ilabi na kay syempre kabalo naman mo ana kanang iyahang abilidad magpaduding siya sa katong mga interns sa mga media kay sus asa ka makakita tigulang naman unta pero way angay kay gusto man niya mas bata pa sa iyaha samuka pero tanaganagan mudagan na po ning istoryahan wala kay padungan ani sige lang ampo na lang nako unta nay milagrong mahitabo dili ka ng milagrong katong milagrong na dadon sa di lang ko mag-mention og establishment kay di na ko na sponsor ay nako pero sige lang unta nga maanggo na siya sa iyahang kalaki kay kung dili siya muundang good luck wala yung makaangay nga ng media kay dili siya so isip pagpanapos nga to ang programa at anang hatagan ng gigayon nga magpanamilit kaninyong tanan o kinigyapon ng inyong ubos ng alaga ng inyong kadangpan Carlo Dolier dagang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan amping permente og magpaulay lang tao sa ka-oras kay musunod na gilayon sa mga nagalantaw sa Mavs 1 hour from now Chika Minute Corner with Wency Saranza minus Doc IMC ako rin mulip manamilit kita pinagi aning maong kanta hello and mabuhay og madayaw. Thank you all for watching Kadangpan Live with Carlo Dolier.